So parang na pumapasok sa isip ko ngayon na baka ginigipit na ngayon. Kaya siya napipilitan na mag-away pa kasi nauubos na siguro yung yaman niya na naipon sana at kung pinag-ingatan niya ito nitong nakaraang mga taon, ay siguro kahit na patulog-tulog na siya, hindi na siya, kahit na hindi na siya magsenador, buhay na buhay na. At talaga pong yung tawag dito, yung pamumuhay nila ay luxury and comfort. No? Pero alam naman po natin na dahil kulang siya sa talino, madali po, yung pera po na mabilis mong kinita, ay kung hindi nyo napapag-ingatan, ay ganun din kabilis, o mas mabilis pang nawawala. Karma. Kinakarma si Pacquiao dahil umiba siya, no? Umiba siya sa halip na naniniwala pa, buo yung paniwala sa Diyos, yung pera, yung salapi, yung yaman, ang sinasanto niya ngayon. Kahit na sinasabi niya na gusto niyang tumulong, pero nakikita po natin na hindi po. Kasakiman na po ang napupuno na po ng kasakiman yung puso ni Pacquiao. So yun po, no, na ito po ay pupasok sa isip ko na yung bilyon-bilyon na kinita niya ay hindi po natin nakikita, pero baka nawawala na yan at kailangan niyang kumita muli, umakyat muli na damn the risk, no? Yung bahala na, bahala na kung ano mangyari. Si asawa niya, Jinky, hindi ba siya nababahala na darling, nako, alam ko naman na talagang matapang ka, pero ganun rin katapang yung magiging kalaban mo at mas bata. Kaya wag mo na itong pasukan pa. Pero wala, matigas talaga. Matigas talaga ang ulo ni Senator Manny Pacquiao. At ito nga po, talagang pinipilit niya. Niyayanag niya yung buong bansa. Niyayanag niya gamit yung kanyang kabubuhan. Hindi niya pa nauunawaan na kung sino man yung umuudyok sa kanya ay yung tawa ng tawa sa likod niya, na hindi niya alam na pinaglalaroan lang siya, ginagamit lang siya, no? Ng mga nagsasabotaheng ito sa ating gobyerno. He is a different Pacquiao. At ito nga po na pumapasok din po sa isip ko, no, na baka may problema si Pacquiao, no? Baka may problema siya sa pera ngayon. No? Kasi bakit sa tanda-tanda mo na, 42 anyos ka na, lalaban ka pa sa mas bata sa iyo. At alam naman po natin na sa ganyang edad po, 42, when you pagdating mo sa mga 38 nga, sa laro ng boxing, matanda na yan. Dapat retired ka na sa tawag dito, sa 38 pa lang, bumabagal ka na. No? Kaya marami po ang nagre-retiro na pagdating sa mga 35. No? At wala po, bihira po na makakita na naglalaro pa o nag-aaway pa sa pagdating po sa edad na 40. Okay.
Ito po ang dahilan na itong balita na ito, noong nakaraang taon to, August 15, na ibinibenta daw, no? Inaalok na ni Pacquiao na kung may bibili ng kanyang mansyon diyan sa Forbes, ay ibibenta niya, he will sell the property for 1.5 billion pesos. Eh maraming nagulat. Bakit mo ibibenta yung bahay na yan? Nabili niya 2011 nung bagong congressman siya, no? 2011 sa halaga na 311 million pesos. Eh mahal na. Mahal naman diyan sa Forbes no? Pero bakit na biglang naisipan ni Pacquiao na ibenta niya itong Forbes Park, no? Ibang tawag diyan Forbes Park. Forbes Park property, no? Ano 'yan? Subdivision ng mga super mayaman sa ating bansa, no? Si Drilon daw meron diyan may bahay diyan no? So parang pumapasok sa isip ko ngayon na baka ginigipit na ngayon. Kaya siya napipilitan na mag-away pa kasi nauubos na siguro yung yaman niya na naipon sana at kung pinag-ingatan niya nitong nakaraang mga taon, ay siguro kahit na patulog-tulog na siya, kahit na hindi na siya magsenador, buhay na. At talaga pong yung tawag dito, yung pamumuhay nila ay luxury and comfort, no? Pero alam naman po natin na dahil kulang siya sa talino, madali po yung pera po na mabilis mong kinita ay kung hindi nyo napapag-ingatan, ay ganoon din kabilis o mas mabilis pang nawawala. At sa the world of sports, marami po tayong kilala na mga sikat sa NBA, sa boxing, sa baseball, sa Amerika, no? Kasi sa Amerika, nung celebrity talaga yung mga atleta doon, no? At malalaki yung kinikita. Pero marami sa kanila, dahil nga hindi sila marunong kung paano nila ingatan yung pera nila, ay namumulubi. Kaya itong balitang ito pong sinasabi na perspective palagi, no? Bakit na at the height of your political career, nag-aambisyon ka pa maging Pangulo, ay sasabihin mo, bibenta mo yung mansion mo sa Forbes Park, no? Ano ba? Ito ba yung preparasyon mo na ito yung gagastuhin mo? Ha? Gagastuhin mo para sa kampanya sa pagkapangulo? Hindi. Sa palagay ko, hindi. Parang may kagipitan si Pacquiao. Kaya nga, kailangan niyang umaway, no? Kailangan niyang umakyat muli sa ring para kung ano man ang pagkukulang niya sa salapi ay matutugunan niya ngayon, no? This is the reason why he has to fight another fight sa edad na 42. At ito po yung masaklap, aaway siya hindi man po para sa bansa, hindi naman po para sa mga mahihirap, kundi para lamang sa bulsa niya. Wala namang tatanggapin dito ang mga taong bayan, no? Walang tatanggapin dito, no? Ito po talaga ang pumapasok sa isip ko na may yung tinatawag na financial difficulty si Pacquiao ngayon. Kasi nilalagay niya ang sarili niya sa malaking peligro by fighting a younger opponent. Ito si Errol Spence, may malaking panganib na baka masaktan siya at baka hindi na makalakad o hindi na makakilos, no? Or meron pong namamatay.